Welcome back dito sa ating YouTube channel, My Backyard Hobbies. For today's video, meron po tayong ibabahagi sa inyo, update sa ating mga alagang kambing dito. And sa isang bagay na hindi natin inaasahan, not expecting to happen, but ganun pa rin, dapat natin tanggapin. Dahil alam natin hindi natin kontrolado yung mga lahat na nangyayari, pero ganun pa rin, pasalamat pa rin tayo na binigyan tayo ng pagkakataon. So mga kabakyard, pakita ko sa inyo ang update dito sa ating mga alagang kambing, at ganun din sa sinasabi ko na hindi ko inaasahan na mangyari, pero ito ay nangyari. Kung kayo ay hindi pa naka-subscribe, please subscribe sa ating maliit na channel, share na rin yung ating video, like, and don't forget to click the notification bell so that you will be updated sa ating masunod na mga video. Natin sa ating mga alagang kambing dito mga kabakyard, healthy pa rin sila, at yan, sa ngayong umaga, ngayong araw, this will be 2 days na ang nangyari ay kinukumpayan ko na lang sila dito sa kanilang bahay, dahil nga sa nasabi ko na hindi natin inaasahan na mangyari sa ating pinapastulan sa kanila. Pero ipakita ko sa inyo kung anong nangyari mga kabakyard. So dito muna sila sa kanilang bahay, at yung ating ginagawa ay pinukumpayan natin muna sila para sila ay manatiling malusog at mabusog. At itong ating kinukumpay sa kanila ay dahon ng saging sa ngayon, mga kabakyard. Kabakyard, kung makita po ninyo itong malawak na lupa dito sa harapan ng bahay, at ito ang pinapastulan ko ng ating mga alaga na kambing for more than a year na, mula noong last year. Tapos uminit nga hanggang natuyo to, pero pinapakain pa rin natin yung ating mga alaga. Pero sa hindi po natin inaasahan, yung may-ari decided na gamitin yung kaniyang lupa, dahil sa isang kadailehanan na dito sa Thailand kasi, dito sa kanilang bansa, kapag ikaw ay may malawak na lupa at saka hindi mo ito ginagamit o hindi mo tinataniman, ay ang laki ng pinapatong or sinisingil ng gobyerno na tax sa may-ari o buwis. So kaya tuwang-tuwa ako dahil yun nga, umulan, umanda yung ano ba yun, yung damo, green na green, at saka tuwang-tuwa yung ating mga alaga, busog sila palagi. Kahit ilang oras lang natin sila ipapastol, busog na busog sila. Pero yung may-ari ng lupa decided na yun nga mga kabakyard, itong ginawa niya, tinaniman niya ito ng saging. Yan. So ilang siguro, I don't know kung ilang hektarya ito, pero maluwang to mga kabakyard, galing doon hanggang doon sa dulo. So tinaniman niya ng saging. Ayan, hindi ko alam kung mabubuhay ito, pero kasi doon sa kabila mayroon din nagtanim pero hindi nabuhay. Pero siguro dito, kung hindi ito pupuntahan ng mga baka dito at saka ibang mga hayop, saka kakainin, siguro mabubuhay ito. Pero maluwang to mga kabakyard. So kaya ito yung nangyari sa atin, na walan tayo ng papastulan ng ating mga alagang kambing. Yan. So hindi ko na sila dito mapalabas. Hindi ko na sila may pastol dito kasi nga kakainin ng mga kambing itong saging nila, at hindi naman yun yung gusto natin mangyari, or pagbabayarin tayo ng may-ari ng lupa. So pero habang ay naghahanap tayo ng
alternatibo or lugar, nagpaplano ako, naghahanap ng lupa na pwede marintahan, na spacious enough para sa ating mga alagang kambing, at ilipat ko sila. Ayan nga mga backyard. So kaya wala tayong magagawa, nangyari ang nangyari, at dapat natin tanggapin. Pero this is not the end na para huminto tayo sa ating mga ginagawa mga kabakyan, di ba? Ito yung isa sa mga challenges natin dapat harapin, at dapat natin tanggapin, kasi nga hindi naman natin pag-aari itong lupang to. So pero mayroong pang ibang lugar, basta patuloy natin yung ating ginagawa, alam natin tama, bibigyan tayo ng Panginoon ulit ng isang lugar na kung saan ay para sa ating mga alaga. So yun nga mga backyard, no? At ito yung ating update dito. Hindi na tayo makapasto dito. Malapit lang to sa harapan ng bahay namin mga backyard. Maluwang to, kakamimbawa kapag tumubo itong saging. Talagang maganda din ito sa may-ari, kasi pwede niyang maibinta yung mga bunga ng saging. At ganoon din kung dito pa rin yung ating mga kambing, yung mga dahon ng mga saging niya na pwede nating pakain sa ating mga alagang kambing. At kung may bunga na yan, at kung hinarvest na nila, pwede nating kunin yung kanilang mga puno at ipakain sa ating mga alaga dito sa ating backyard. So, 'di ba? So kung nawalanan man tayo ng lugar na pakakainan sa ating mga alagang kambing, mayroon naman yang balik sa atin. At ito ay magiging useful naman kung itong may-ari ay mag-harvest na ng kanyang punong mga saging, pwede natin makuha yung banana trunk at saka ipakain natin sa ating mga alaga. So sa ngayon mga kabakyard, update sa ating mga alaga dito. Sa ngayon, ko muna sila, kumpayan ko muna sila. Kailangan ko ulit magbalik na mag harvest ng grass, magputol ng grass. Putol tayo ulit ng mga dahon ng ipil-ipil, cherries, at iba pang mga dahon, kahoy na pwedeng kinakain ng ating mga alaga. So yan nga mga kabakyard. Si Mini, kumakain muna ng dahon ng saging. So ito muna yung kinukumpay natin sa kanila. Marami pa akong pinutol doon at naubos na nila to. Ikunin ko ulit yun, tapos ibigay natin dito ulit sa ating mga alaga para mabusog sila. Sigurado naman sila, ako mga backyard, na mabubusog itong ating mga alaga dito. Yun lang, dagdag oras sa pag-alaga sa kanila, kasi nga kailangan ulit magputol ng mga damo, saka itong kumpay nila. Kasi kapag okay pa yung lupa dyan sa harap ng bahay, kung wala na akong time na magkumpay, pinapasto lang natin sila doon, for 2 hours busog na sila, kasi nga maraming damo. So yun lang muna mga backyard, yung update ko dito sa ating mga alagang kambing, and hopefully makakita ako ng lugar na malilipatan sa kanila para mapasto natin ulit sila. Mayroong lugar na para talaga sa kanila, mairintahan natin, at saka ilipat natin sila. So maraming salamat mga kabakyard sa inyong suporta sa ating YouTube channel, at may God bless you.